kapag nakatanggap ka ng 300 dahil meron kang ginawang task, meron ka ulit na gagawin ng task. And then darating yung point na sabi mo lang, ang makukolekta mo dyan, mga nasa 600 eh. So akala mo, totoo. May mga instances pa kami na inaaway yung mga magulang. Yung mga magulang, inaaway yung mga anak pala. Dahil akala, binigyan akong pera, so totoo to, di ba? So, pag dumating na dun sa stage na hihingan ka ng pera para may ma-unlock na reward, di ba? Scam na po yun. Basta hiningan po kayo ng pera. Kahit binigyan kayo at hiningan kayo ng pera, scam po yun. Ngayon ay abala yung ating mga kababayan sa kanilang biyahe o pagbabiyahe patungo sa kanilang mga probinsya. Ang iba nga ay pupunta sa ibang bansa para magbakasyon, mamasyal. Itong inyong mga paalala, sabi po dito, may 14 na travel scams na dapat malaman ng ating mga kababayan. Sir Josel. Yes, oo. Lalo na ngayong bakasyon, kung matatandaan ninyo, ang ginagawa kasi nating estratehiya, tuwing may okasyon, nagbibigay tayo ng mga warning sa mga tao. So, nandyan yung 12 scams of Christmas, at saka yung mga love scam. Tapos ngayon nga, ngayong summer, maglalabas na naman yung Scam Watch Pilipinas ng 14, okay, na travel scams na dapat tingnan ng mga tao. So, mabilis lang po to. Yung iba common na, kaya lang ang dami pa rin nabibiktima eh. So karamihan po nito nasa internet at social media. At yung iba naman nasa labas, medyo practical na hindi na siya online pero at the same time, kailangan pa rin nilang mag-ingat. So yung unang-una rito, yung fake accommodation. Usually, di ba, ang dami nating nakikita kapag naghahanap ka kung saan ka magbabakasyon. Makikita ng Facebook yan or ng TikTok, yung algorithm, marerecognize niya. So bibigyan ka ng sandamakmak na mga post kung saan magandang magbakasyon. Minsan napakamura, enticing, ang ganda-ganda. So kapag kinlik mo na yung link at nakipag-transact ka na, pagpunta mo pala doon, wala. Hindi pa hindi pala siya nag-exist, hindi ba? So kinukuha lang yung pera nyo. Kaya mag-ingat po tayo doon at make sure na kung magbabayad po kayo, hindi po sa tao kung may accommodation. Dapat may kumpanya po 'yan, may bank account po 'yan. Doon niyo ipapasok para alam niyo po kung sino yung hahabulin ninyo. At the same time, pag nakita niyo po sa Facebook, i-check niyo rin po yung mga ibang reviews kung number one, kung totoo ba tong accommodation. Number two, kung talagang maganda yung mga reviews. Kasi kung walang website yan, wag na po nating puntahan. Yung pangalawa po, yung fake wifi. Naku, lalong-lalo na po yung mga nasa mga public place ngayon sa iba't ibang lugar, mapaka-cafe man yan o kung saan man. Ah, Pag kumonect po tayo sa free wifi, make sure na hindi po tayo magta-transact ng any financial. Okay, na walang financial transaction dapat. Kasi hindi natin nalalaman kung secure ba yung wifi na yon. Kasi ang ginagawa ng iba, ng mga scammers ngayon, meron silang mga device kung saan pwede nilang gayahin. Halimbawa, nasa coffee shop ka, nasa airport ka, pwede nilang gayahin yung specific wifi na nandoon at sasabihing free. So kapag nag-transact ka doon, lahat ng kumonek ka doon, lahat ng ginagawa mo sa telepono mo, pwede na nilang makuha. Kaya wag po tayo mag-transact sa mga free wifi. Gumamit po tayo ng data. Kung hindi rin po kayo sigurado. Kahit po sa mga hotel, ang suggestion ko rin po, wag po tayong gumamit ng free wifi. Gastusan nyo na po ng konti for the security. Yung pangalawa po, yung mga too good to be true deals. Halimbawa, pupunta ka sa Shangri-La Boracay, 3 days, 2 nights, 5,000 only. Hindi ba? Too good to be true deals naman yun. Dapat yung nandyan, i-apply na po natin yung pagdududa. Magduda na po tayo. Wag po tayong mag-FOMO. Kasi yung mga kababayan natin, kaya maraming nabibiktima sa mga special deals o yung mga too good to be true deals. Kasi yung tinatawag na FOMO o fear of missing out. Baka totoo. Minsan sasabihin, limited only, 3 slots only. So, ingat po tayo doon, yung too good to be true deals. Yan po yung pangatlo. Yung pangapat, yung free vacation trap, na akala mo nanalo ka ng trip, 'di ba? Tapos yun pala ang daming ibibigay o hindi yun yung totoong presyo. O yung iba naman kinukuha lang yung mga personal data mo. So marami pong ganyan sa mga social media na sasagot ka ng survey, 'di ba? So akala mo totoong survey siya, kapag sinagot mo may freebie ka or bibigyan ka ng libreng bakasyon. So ingat po tayo doon. And then yung mga fake travel agents. Naku, kung last time po nung yung Who's Call app nagbigay po ng report na
bumaba po yung text scam nung Q1 pero tumaas po yung scam calls. So dito sa fake travel agents, ang gagawin po niyan, tatawag po yan sa inyo at magpapanggap na mga travel agent sila at meron silang promo. So pag ganun po, naku, wag niyo pong papatulan. Lalong-lalo na wag na po nating sagutin yung mga numbers na hindi natin kakilala. Kasi diyan po nagsisimula yung scam calls at mapapansin ninyo, medyo well-trained to at ang gagawin lang nila, kukunan ka lang nila ng mga personal information mo, mga sensitive information. Yung susunod, yung mga overpriced tours. Umiwas na po tayo kung ngayon po ko kayo magbubook, garantisado baka masyado ng mataas. So, i-check po natin. Tingin po tayo, gumamit po tayo ng mga lehitimong mga app, yung mga booking.com, di ba? So, wag po tayong pumunta sa mga website kasi medyo mataas na po ngayon at minsan ginagamit ito na akala mo ang taas-taas tapos magbibigay sila ng discount na napakalaking discount sa isang sikat na hotel. Yung pala, peki yung website. So, i-check po natin or peki yung post sa social media. Yung iba naman, ito, every whether Pasko man yan, may sakuna, yung charity con na tinatawag. So dito, sasabihin na ah, magkakaroon ka ng foundation or may tinutulungan ka kada biyahe mo. And then yun pala hindi totoo. Okay? So kung tutulong po tayo, gusto nating magbigay ngayong summer dahil may Semana Santa at medyo syempre maraming gustong medyo spiritual siya at yung iba gustong tumulong. Dumiretso na po tayo doon sa mga lehitimong foundation, o kung Red Cross man yan, di ba, o kung saan man. Pero wag po tayo magbibigay sa social media. Wag po lagi sa social media. Yung mga financial apps, meron naman po yan mga foundation, yung Maya, yung GCash, di ba? So, doon po tayo mag-donate. Yung susunod naman, yung counterfeit cash, naku, Diyos ko, yung pag let's say nag-travel ka na sa abroad, tapos nakakita ka ng money changer kung saan-saan lang, medyo ito, hindi na to online, actual na. So, ang dapat dito sa loob ng airport or bago kayo umalis, magpapalit na po kayo ng mga foreign exchange nyo para hindi po tayo madali. Kasi ang dami po dyan fake lalo na kapag nasa ibang bansa ka na. Naku, ito po, yung 9, ito po yung sa akin nakakatakot. Hindi po ba uso po yung mga Airbnb, di po ba? So, Hmm. may mga hidden CCTV yan, yung mga iba, at may market po yan. So, let's say, nag-honeymoon kayo, tapos nag-Airbnb kasi gusto nyong makatipid or dahil maganda yung lugar, i-check nyo po muna i-check nyo po muna kung may mga kahina-hinalang mga item na merong mga camera. At the same time, gamitin nyo lang po yung phone nyo. And then, buksan niyo po yung flashlight. Ikutin niyo po. Kapag po may nag-reflect dyan, may camera po yun. Kasi ang nangyayari dito, mayroong kasing market yan sa dark web. So, hindi mo namamalayan, nasa porn site ka na pala at na-record na yung ginagawa ninyong mag-asawa, di ba? So, ingat po tayo, yung mga hidden CCTVs. At syempre, yung fake taxi, ito common to. So tuwing nagbabiyahe tayo, whether overpriced man yung bayad nung taxi or yung iba fake, di ba? So, mag-grab na lang po tayo magtanong po tayo sa airport saan yung lehitimo, mga lehitimong mga taxi. Yung susunod naman po, marami po tayong nakikita nito sa Facebook kasi maraming gustong mag-travel. So nakakakita sila ng mga murang bagahe. Hindi ba? Tapos ang sasabihin, ito yung mga hindi kinlame sa mga airport. Hindi po totoo yun. So kapag nakita nyo na po sa Facebook, wag po nating patulan kasi kukuha na lang po kayo ng mga information. Yung iba naman, kapag nag-travel po sa abroad, mag-iingat po tayo sa pagbili ng mga SIM card kasi pag bumili po kayong SIM card sa ibang bansa, akala nyo makakasave kayo doon sa mobile internet nyo, pero hindi nyo alam na kukonti lang pala. So halimbawa, sasabihin sa'yo, bibigyan ka ng 10 gig, di ba? Tapos yung magagamit mo lang 5 gig kasi discounted. So, bili lang po tayo sa mga legitimate SIM card stores or kung meron man po, gamit po tayo ng mga travel app at nag-o-offer naman po sila ng mga eSIM card doon para maka-access kayo. Or kaya mag-ano na lang kayo, mag-roaming kung may pambayad naman kayo. I think may prepaid na roaming na. Siyempre nandyan din yung fixer, so ingat din po tayo sa mga fixer.
kapag let's say may mga tumulong sa inyong kumuha ng mga bagahe, wag niyo pong ibibigay. Ah, 'Di ba? Minsan mga nagpapanggap po 'yan, mawawala na po yung mga bagahe niyo or kung sasabihin nila, "Oh, para hindi ka na pumila dito." 'Di ba? Marami po 'yan, whether sa airport man, whether sa mga resorts, 'di ba? Or kung saan man yung mga travel attraction. Wag po tayong pumatol sa mga fixer. At syempre, yung pinakahuli, ito yung number 14. Ang daming nagmamadali ngayon o gustong makapag-travel. So minsan, kung saan-saan sila maghahanap at makakakita sila ng mga cheap airline tickets sa social media. Wag po nating patulan yun. Usually naman po yung mga lehitimong mga airlines katulad ng Cebu Pacific, Philippine Airlines, AirAsia, nag-o-offer naman po yan ng mga discounted rate. Doon na lang po tayo sa app nila. Wag na po nating patulan yung mga nakikita natin sa social media. So yan po yung mga 14 travel scams. At kapag Mm. let's say naka-encounter po kayo ng ganito, i-report lang po natin sa 1326 o kaya naman kung nasa airport kayo, seaport or sa mga bus stations, meron pong hotline, may commuter hotline po si DOTR. Ito po yung 0920-964-3687. Okay? Ulitin ko po, pag mga may hassle sa airports, basta nasa Pilipinas, bus stations o seaports, okay? O kaya tren, tawag po tayo sa DOTR Commuter Hotline, 0920-964-3687. Kapag naman po naka-encounter po tayo ng mga scam, syempre nandyan na rin po yung CICC, okay? Nang under po yan ng DICT at ng ating na pinamumunuan po ng bagong DICT secretary ang makisig na si Secretary Henry Aguda. Opo. So, yan po yung mga palatandaan natin. Basta mag-report po tayo at the same time, wag po natin kakalimutan yung mga contra-scam attitude. Ito po yung magdamot, wag po kayong mag-share ng personal information. Magduda, wag po tayong i-question po natin. Pagdudahan po natin yung mga too good to be true na mga offer sa social media at internet. Mang snap, pag may nag-message po sa inyo, tumawag po sa inyo, isnabin nyo na po. Tinuturo naman po natin sa mga anak natin na kapag hindi mo kakilala yung tao sa totoong buhay, dapat wag mong kausapin. At the same time, yung magsumbong, mag-report po tayo sa 1326. Opo, bago ko lang ipasa kay partner Admar, Sir Josel, madalas ba yung mga nasa scam, mga Facebook users or mga TikTok users? Ano bang mga social media platforms ang madalas na mataas? Yung, Sa ngayon po, yung pinaka-popular, mayroon ka kasing 87 million Filipino Facebook users. Ang problema namin dito, yung sinasabi nga namin sa statement namin against Facebook, hindi nila ma-determine kung ano yung phishing sites. Pag sinabi mong phishing sites, ito kasi yung mga peking mga sites na kapag kinlik mo, akala mo totoong bangko mo or kung ano man, o mga scammer or investment scam, hindi ma-determine ng Facebook at saka yung mga fake sellers na ganyan at yung iba naman hinahack or ginagaya ka, di ba? So, ah kahit na i-report mo, nandoon pa eh. Yung tita ko nga, hinhijack yung, ginaya pala yung Facebook account niya. Hanggang ngayon, nandoon pa. Ilang beses na namin yung ni-report sa Facebook o even sa government. Hindi pa rin siya nawawala. Kasi yung mga scammers, ang pinaka-entry point nila, kung let's say bumaba yung text scam, so hindi ka na nakiklik ng link, di ba? So ang ginagawa nila ngayon, yung Facebook hinahack nila sa Mhm. pamamagitan ng mga phishing link. So dito, ang nakakalungkot dito, hinahayaan ni Facebook. Hindi namin maintindihan yung community standards nila. Although nandun sila sa kongreso ng TRICOM last week, pero ang sinabi naman nila puro reactive eh. So puro reactive. Pero ang kailangan kasi natin, kailangan sila mismo magsa-self-regulate na sila. Magkaiba kasi yung scam at disinformation. Okay, although pareho lang yun. Yung scam kasi malinaw na panloloko siya. So mayroon kang mga ads na okay, o mag-invest ka rito, lalo na yung mga investment at tapos mga peke. So ingat po tayo doon at yung mga too good to be true deals sa marketplace. Naku, napakarami po niyan kasi hindi regulated, kahit sino po pwede magbenta sa Facebook Marketplace at hinahayaan po ng Facebook 'yan. So hopefully magkaroon po tayo ng regulation one day, pangarap po natin 'yon. Kasi karamihan po ng mga scam natin nanggagaling sa Facebook, be it sa Messenger man 'yan or sa mga social media post, 'di ba? Or nag-e-entice
sa mga bite-sized videos na pinapanood natin. So, yun po yung position ng Scamwatch. Kailangan po i-regulate, hindi po yung content. Kailangan po ma-discern. Kasi may AI na eh. Meron po tayong partner, yung host call app. Kaya niyang i-detect, okay, gamit ang AI, kung ano yung scam o hindi. Hindi ba? Hindi, malinaw kasi na pag-investment na yan na too good to be true, yung mga post na nagpapakita ng mga pera na ang dami-dami, hindi ba? Yun, mga red flags lahat yun. So yun. So hopefully makinig yung Meta sa atin, makinig ang Meta sa Pilipinas. And hopefully yung government din mas maging aggressive pa at hindi lang nakikipag-partner sa Meta sa mga events. Hindi ba? Parang gumawa naman sana sila ng mga policies para mapigilan. So, at hindi lang siya puro reactive. So, yun po yung sa amin. Sir Giselle, magandang umaga po. Si Admar po ito. Mhm. Maliban po dyan, may tuturing din ba na scam? Yung mga shipping line naman na nag-overbook na sobra-sobra doon sa kaya nila na ano. Kasi merong balita dito na nadiskubre ang Philippine Coast Guard na may isang shipping line na may biyaheng Batangas-Paromblon, abay nagbebenta ng ticket na sobra-sobra doon sa mga passenger capacity nila. Maalala natin, meron din ganitong airlines noon during Christmas season din na talagang nagreklamo yung ating mga kababayan dahil biruin mo, sobra-sobra yung ibinenta. Syempre, nandun lahat yung mga pasahero tapos hindi pala agad-agad, delay-delay yung kanilang pagbiyahe. May kukonsidera din ba ito na scam? Well, medyo gray area siya kasi pag scam siya, ang mangyayari dito, may nagbebenta ng mga booking or ng ticket pero hindi naman siya involved sa organization. Kapag let's say yung organization, yung maritime, kung yung shipping company yung nagbebenta katulad ng airlines. Kasi minsan nagsisale yan eh or alam naman nilang marami hindi handa yung scheduling nila. So mayroong problema sa process. Maaring sabihin na natin hindi naman nila sinasadya, pero kung sinasadya nila ito, nandiyan naman yung DOTR at Philippine Coast Guard bago yung DOTR secretary natin, si Secretary Vince Dizon. Medyo mahigpit po yan, medyo palaban po yan. Ayaw niya po yung mga ganyan. So yung mga ganyan po, ang mga ganyang bagay sa mga shipping companies, make sure po yung capacity kasi safety eh. Hindi lang po to yung kita. Kapag nag-overload ka dyan, ako Diyos ko, hindi po ba para makauwi lang or para ma-accommodate lang, kailangan po mag-stick po tayo doon sa regulation kung ano lang yung kaya at doon sa mga shipping companies, yung sales side nyo, yung sales department nyo, kailangan mag-coordinate po sa operations. Kasi bigyan po natin ng benefit of the doubt na meron kasing ang una nating isipin, merong bad intent. Kasi kung lehitin mo at hindi naman na kolorum na shipping company yan, most of the time ayaw naman nilang mangloko deliberately. Ang nagkakaroon lang ng problema dito sa loob hindi nagkakausap yung sales marketing nila at yung operations. So parang okay, ba't pa kayo nagbenta marami na. So ang mangyayari dito either hindi naman mag-overload, madi-delay kasi wala na, 'di ba? Medyo anong tawag dito, medyo abala sa mga commuters natin. So, ang recommendation po, although ngayon too late na, mag-book po tayo ng mas maaga. Kasi kung ngayon po kayo magbo-book, baka hindi po kayanin nung supply yung demand. So, kaya punuan na po ngayon, nagdadagdag 24/7. So yun po yung opinion po namin diyan. Ngayon, kung let's say yung kumpanya naman deliberate na talagang nagbenta, sabihin na nating ano po yun? Actually hindi na scam yun eh. Dapat talagang kasi pag scam kinukuha yung pera mo na walang serbisyo. Ito naman kasi may opportunity kang mag-refund, magalit, 'di ba, mambash, at least mababawi mo pa yung binayad mo. Ganun yung pag-scam kasi hindi na. So, itong mga kumpanyang to, kung deliberate man po yun, dapat mag-file po tayo ng complaint sa mga kinaukulan, katulad man po
ng DOTR o kaya DOTR usually sila po yung may hawak ng air, sea, and land transportation. Opo, and maliban po dyan, yung sa mga cashless transaction naman, Sir Giselle, no? Kasi parang ang Pilipinas, hindi pa yata handa masyado dito sa cashless transaction kasi every now and then, halimbawa, so subukan mo na ito, natatanggap ko ng mga information mismo mula sa ating mga viewers na magka-cashless sila, susubukan nila na wala silang daladalang cash, nandun lang sa application. Pag ano ngayon, down ngayon, sir, down, ganito, ganyan, hindi ka makakapag-booking, abala, pwede rin ireklamo sila niyan, sir. Kasi sila, nangako sila na ganito yung kanilang Oo. serbisyo, pero hindi na ibigay yung kanilang serbisyo. Imbis na convenience ang makukuha mo, inis at galit na tuloy. Yeah, actually pagdating sa ganyan, wala pang regulation. Wala pang matibay na regulation kasi halimbawa, last money mo, let's say sweldo. Ngayon, sweldo kahapon, di ba? So paalis ka na. Okay? So whether cashless man yan o gusto mong mag-withdraw, pag yung volume dumami sa pagpunta ng app at let's say hindi handa yung financial services, magda-down talaga yan. At usually kung mapapansin nyo, yung ginagamit ng mga bangko at yung mga ibang financial services tuwing sweldo, lagi silang may system upgrade. Kasi masyadong marami nga yung mga nagtatransact. Ngayon, ang recommendation po natin, kahit na po pinupush po ng Scamwatch Pilipinas ang cashless transaction. Make sure po kahit na sabihin mo ng 500 lang 'yan, yung 500 ilagay mo yung 200 sa GCash, ilagay mo yung 200 sa Maya para kung down man yung GCash, meron kang reserve, 'di ba? At yung 100 i-cash mo na lang. Wag po kahit na po may cashless na, magdala rin po tayo ng mga cash kasi let's say hindi po natin malalaman yung pag-down po ng system, whether it's super blackout man yan, 'di ba, worst case scenario thing. At least po meron po tayong dalang cash. So yung mga ganyan po naman pwede po nating i-complain sa hotline nila. And then, pero nakakainis kasi lalo na yung wala kang pera tapos kumakain ka na. Tapos hindi mo ma-access yung e-wallet mo, di ba? Parang, parang okay, naka-down siya. Wala kang pambayad. Di bali sana kung grocery lang yan, pwede mong ibalik pag naka-down yung system. Pero kapag let's say naubos mo na yung pagkain mo, kaya bago po kayo mag-transact, i-check nyo muna kung umaandar. 'Di ba? At the same time, kahit nakokonti lang po yung pera ninyo, i-distribute nyo po sa iba't ibang app kung talagang gusto nyo mag-cashless. Opo, and maliban dito, doon naman tayo sa mga social media sites. Kasi kung may mga opinion yung ating mga kababayan na Sir Josel, na hindi, parang, alam niyo na, may opinion, frustration, inilabas niya, ang bilis mag-down agad si, either Meta or kung anumang social media platform. Pero yung mga scam na sponsored, binayaran para may lathala doon sa kanilang platform, abay, ang tagal-tagal. Makikita mo pa yung kanilang sa wall mo na it's either yung trabaho abroad, merong binibentang gamit na branded daw, na tapos nakakita ng mahabang pila dahil bumibili daw nito. It's either then gumagamit sila ng mga personality, gamit din yung AI na parang nagsasalita pero yun yung kanyang boses pero para siyang telenovela na Korean novela na hindi akma yung bukas ng bibig sa kanyang mga salita. Ang tagal na makikita mo pa rin 'yan. Pero hindi naman po lahat agad-agad makakapansin na scam 'yan. Meron bang commitment dito ang mga social media platform na maiwasan Actually, ito? wala. Actually, yan nga yung nakakainis at nakakapikon. So, tatandaan nyo, lahat ng social media companies, wala po silang opisina dito sa Pilipinas. Wala po sila. So, mga big tech yan. Let's say, yung natutunan ko po sa Kongreso, doon sa TRICOM meeting, nung pumunta po yung Meta, may office po sila rito, pero sales office. Pag pumunta ka sa Singapore at doon ka magrereklamo,
sasabihin nila na yung platform nila, may separate company kasi yan, wala, nasa US. So, yun po yung nakakainis. So, ang hirap po nilang habulin. At ang problema po, reactive po yung stance nila kahit sinabi po ni Meta na, okay, kami po yung representative, yung mga foreigners, yung mga foreign executives. Madali naman po kaming kausapin, binibigyan naman po namin ng lane kapag merong nilapit sa amin yung PNP Anti-Cybercrime Group, NBI, or Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sasabihin nila, lagi naman naming in-actionan. Reactive kasi yun. Ang problema kasi kahit saan, I mean, pag walang nagreklamo, hindi siya valid. Na, di ba? Parang kailangan mo munang magreklamo, kailangan mo nang may magalit bago yan actionan. Yan yung problema sa Facebook. Ang problema sa Facebook, napakarami niyan. Lalo na yung mga deepfakes na sinasabi mo, lalo na yung mga kaibigan natin sa media, yung mga personalities, ginagamit para magbenta ng mga investment scam, di ba? Mga unauthorized investment, mga food supplements. So, ah yung pinupush po namin is regulation ng Facebook sa social media. Kasi naglabas po kami ng mga around nine issues. Kasi ito yung mga nakikita naming mga scam, pero patuloy pa rin tong dahil binabayaran siya, akala nila legit, di ba? So, pero yung babalik po tayo doon sa attitude eh. So, pag po nakita natin, kailangan mag-double check po tayo. So, halimbawa, nakita kong nagsasalita yung favorite kong artista at nagbebenta ng investment scam, ang una mong titingnan, i-check mo yung mga ibang platform. Nasa balita ba to? I-check mo yung platform niya. Yung mismong platform, yung page nung artistang yun, kung ini-endorse niya nga, hindi po ba? Ang kalimitan dyan, hindi lang dito sa Facebook, pati rin po sa mga sa Shopee, ang madalas na biktima po dyan, si Dr. Willie Ong, na sandamakmak yung mga ini-endorse niyang, akala mo ini-endorse niyang mga food supplement, pero wala po siyang ini-endorse ni isa. So, kaya babalik po tayo doon sa attitude na dapat po talaga magdamot, magduda, mangsnab. At pag may nakita po kayo, isumbong po natin. Makikita niyo naman yung fear of missing out kasi dito yung nagiging problema. Masyado tayong mapusok. Kailangan makuha ko na yan, kailangan i-click ko na yan. So, yung apat na attitude na po yun ang lagi naming pinupush. Kaya kahit scam man yan, disinformation man yan, or kung ano man yan, kapag let's say naging sinunod mo yung apat na yon, dun sa magduda pa lang, dun sa mangsnab at dun sa magdamot, hindi ka na may scam. At yung lagi naming sinasabi, mag-transact po tayo doon sa mga lehitimo. May mga apps po, mas safe po kasi yung app kaysa doon sa pupunta ka sa website. So, i-check mo kung may app. So, kung magsha-shopping kayo, app. Kung magta-travel kayo, app. Hindi po ba? So, at yung mga food supplement na yan, wag po tayong bibili, wag po tayong kiklik. Hanapin nyo po sa butika. Kasi ini-intake po yan. So, delikado. Lahat po ng mga binebentang supplement, kailangan po approve po ng FDA, Food and Drugs. So, yun po yung masasabi namin. Hopefully, magkaroon po tayo ng regulation, nakausap na po yung Facebook. Yung sinasabi po kasi nila, yung stand po ng Meta ngayon, may mga green lanes yung mga law enforcement natin. So ano pong ibig sabihin nun? Binigyan nila ng green lanes na kapag mayroong ni-request yung law enforcement natin, ibababa nila agad. Pero yung time frame ayon sa CICC, inaabot ng 6 days bago maibaba. Kung scam yan, ang dami na nang na-scam, di ba? Within 6 days. Within 24 hours nga lang. Marami na siyang na-scam. At yung problema doon sa pagbibigay ng mga special na sabihin na natin may coordination sila sa law enforcement, reactive pa rin. Paano kung walang mag-complaint? So dapat magkaroon na rin sila, total naman, pinupush nila yung AI nila, di ba? May mga apps, Hostcall is one, na kaya niyang mag-identify ng phishing site, phishing link. Kaya niyang mag-identify na kung yung content scam o hindi. I-try niyo po, download niyo po yung Whoscall app, meron po yung content checker. Pag meron po kayong nakitang kaduda-duda sa Facebook, screenshot niyo lang yung buong post, o kaya lagyan niyo yung URL. Sasabihin po niya sa inyo kung scam o hindi, basta nasa database po nila.
So, meron na pong ganong technology. Dapat i-apply din po yan ng mga social media or ng mga big tech. Si TikTok medyo active, 'di ba? Proactive ngayon na siya na mismo yung mga nagtatanggal ng mga scam at yung mga disinformation site, lalo na ngayong related sa election, hopefully hindi lang PR 'yun. So, yun. Kailangan po talaga mahabol 'to. Yung isa pa pong magandang proposal po ng Scam Watch Pilipinas, dapat po pangunahan po ito ni Secretary Henry Aguda. Kailangan magkaroon tayo ng alliance pa palakasin po natin yung ASEAN, yung Association of Southeast Asian. So magkaroon po tayo ng isang boses sa tech para po let's say ma-regulate region-wide. Kasi hindi lang po tayo may problema yan eh. Pati rin po yung mga kapitbahay natin, di ba? Pati Singapore may problema, samantalang may opisina na yung mga big tech doon. So kailangan magkaroon tayo ng regional voice katulad ng ginagawa ng European Union kung saan let's say as simple as dati yung Apple, di ba? Iba yung charger niya, hindi USB-C. So dahil pinush yung regulation sa Europe, ngayon naka USB-C na yung mga Apple. So dapat ganun din pagdating sa social media. Ngayon nga yata si Mark Zuckerberg merong pinatawag ng Kongreso ng US para sa isang antitrust. So inaabangan din po natin yan. Pero kasi Opo. masyadong bumabangga yung freedom of speech versus consumer safety. So kailangan malinaw talaga yun, malinaw. Iba Opo. kasi yung scam sa fake news. Although yung ibang scam fake news din, pero kailangan mas blatant kasi yung scams, 'di ba? Yung scams. Kasi kapag let's say sasabihin ng iba, fake news, pero sino ba yung nagsasalita? Baka opinion niya yun, kaya mahirap i-discern. Pero dito sa scam, malinaw, nahihingan ka ng pera, hihingan ka ng information. Opo. Sir, doon sa problema noon, bago pa man yung SIM registration, na maraming mga nagte-text, nananalo ka kahit hindi ka naman sumasali sa mga promo, tapos after nung naisabatas na yung SIM registration, parang ang pumalit naman, nakakapasok pa rin yung mga text. Pero ang pinaka-latest, yung mismong official number ng iba't ibang mga telco kung saan doon nila sinasabi yung kanilang mga promos, napapasok na rin po nitong mga scammer na ito. Matagal na rin itong nababanggit. Nasolusyonan na po ba ito, Sir Jose? Yeah, actually, malaki yung improvement. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi na ganun kadalas. Kasi yung nangyari, nagsimula yun noong October eh. So nung nagsara na yung mga scam hubs, marami nang naipasarang scam hubs, ang ginawa ng mga scammers, bumili sila ng IMSI catcher device. So dito, pwede niyang i-hijack yung cell site at pwede siyang magpanggap na kumpanya. Pwede rin siyang magpanggap na ikaw. Lalagay lang niya yung pangalan mo doon, di ba? So, gamit yung mga devices na to. So, nag-proliferate yan nung December eh. Pero nagkaroon ng breakthrough nung February. Nung February, nakahuli yung PNP-ACG ng Malaysian. Isang big fish to. Ito yung seller ng mga devices na to. Na napakarami. Pati yung mga pinagbentahan niya, na-identify niya. Kaya kung mapapansin ninyo, meron kayong nababalitaan na nahuhuling gumagamit ng IMSI catcher. So yung pinakahuli po sa bandang Pampanga po, ay Tarlac yata, Pampanga, 14 IMSI catcher device po yung na-confiscate ng PNP-ACG sa pamumuno ni General Yang. So kaya mapapansin nyo, medyo nabawasan na rin, 'di ba? Nabawasan na rin. Ang tumaas naman ngayon calls. Tumatawag na ngayon, 'di ba? Kaya at the same time yung mga deepfake sa social media yung marami. Talagang hindi tayo titigil dito. As in, meron kang win, bumaba yung text scam, 'di ba? Halos nawala na. Halos hindi na kayo nakakatanggap ng ano eh. Hindi na tayo nakakatanggap ng mga text scam sa mga prepaid numbers din natin kilala. Nabawasan din kahit papaano yung mga spoof messaging yung binabanggit mo. Ang ginagawa naman ng iba, nagta-task scam gamit na yung messaging app. Nasa Viber na sila, nasa nasa Husko nasa WhatsApp na, nasa Messenger na, 'di ba? Nagpapadala sila na gusto mo bang kumita, ang gagamitin mo lang mag-comment ka.
Kung ready ka na, kikita ka agad ng 300 pesos within a span of several minutes. Just to prove. Ang tatandaan po, lagi naman po namin sinasabi, pag po yung trabaho pumunta sa inyo, scam po yan. Kapag let's say hiningan na kayo ng bayad, sabihin mo nang nakatanggap ka ng reward dahil doon sa task scam po ang tawag doon. May mga challenges kasi gine-gamify nila. So, kapag nakatanggap ka ng 300 dahil meron kang ginawang task, meron ka ulit na gagawin ng task. And then darating yung point na sabi mo lang, ang makukolekta mo dyan mga nasa 600 eh. So, akala mo totoo. May mga instances pa kami na inaaway yung mga magulang. Yung mga magulang inaaway yung mga anak pala. Dahil akala, binigyan akong pera, so totoo to, di ba? So, pag dumating na dun sa stage na hihingan ka ng pera para may ma-unlock na reward, di ba? Scam na po yun. Basta hiningan po kayo ng pera, kahit binigyan kayo at hiningan kayo ng pera, scam po yun. So, yun po yung mga tatandaan lang natin. So, nasa messaging app na po yan. Usually, ginagamit nila yung Shopee. So, yun po.